Ayun o, nagtatampo na siya. Lagi na lang daw kasing pinag-uusapan kung paano pumayat. Syempre, meron nga naman tayo mga kababayan na gustong tumaba. Ito ang video para sa inyo. Game na kayo? Tara! Eto ha, umpisahan ko na. Baka may mag-comment na naman dyan kung paano naman daw pumayat. Marami akong videos tungkol sa weight loss. Punta kayo sa main profile ko, tingnan ng videos at napakaraming topics doon. For now, ibigay po muna natin itong moment na to para sa mga manunod nating medyo hirap magpataba. Okay? Game. Basics of the game muna po tayo. Ulit, tulad ng sabi natin sa pagpapapayat, meron tayong calories in versus calories out. Kapag mas marami ang inyong calories in o ang inyong mga kinakain kaysa sa inyong calories out or energy expenditure, po pwedeng tumaas ang inyong mga timbang. Sa mga magtatanong kung paano malaman kung ilang calories ang dapat nilang kainin, simple lamang po. Pwede kayong mag-search ng TDEE sa Google search at pumili ng isang site na nagko-compute ng calories. Input nyo lang dyan ang data ninyo, weight, height, age, sex, tapos makikita ninyo ang maintenance calories ninyo. Yan dapat, more than dyan dapat ang nakakain ninyo. Para malaman naman kung ilang calories ang isang pagkain, pwede kayong mag-refer sa MyFitnessPal o di naman kaya ay magpokonsulta kayo sa isang dietitian para mabigyan kayo ng tamang gabay. O di ba? Simple lang yan, pero mas nagiging komplikado yan ng onte. Kaya nyo pa naman, di ba? Kaka-umpisa pa lang natin. Mag-share pa po ako ng more information. At dito sa part na to, this is where it gets a little bit tricky. Kung matatandaan po ninyo, sinabi natin noong unang part na meron tayong equation ng calories in versus calories out. At pag-usapan po naman natin ngayon ang tinatawag na calories out o yung energy expenditure ninyo. Ang caloric expenditure natin basically ay nakadepende sa tatlong bagay. Physical activity o yung exercise niyo sa araw-araw, thermic effect of food o yung kinakailangan mong calories para ma-burn ng pagkain, at yung basal metabolic rate o yung calories na nagagastos mo para ma-maintain ng iyong buhay. Kasama dyan paghinga mo, pagtibok ng puso mo, temperatura mo, pagpikit-pikit mo, basta lahat, iba pa. Yung basal metabolic rate natin, naapektuhan din yan ng maraming bagay. Sa mga pasyente nating namamayat o nahihirapang mag-gain ng weight, bata man o matanda, mayroong mga bagay-bagay na po pwede nagpapataas ng kanilang basal metabolic rate. Kaya kahit na kumakain kayo ng mas marami sa inyong usual, hindi pa rin kayo nagiging ng weight. Ibig sabihin, akala ninyo marami na kayo nakakain at akala ninyo yung basal metabolic rate nyo ay yun na talagang na-compute ninyo sa Google, pero yung basal metabolic rate ninyo tumataas din po. Kaya ang ending, mas kakaunti pa rin ang nakakain ninyong calories in versus calories out. Baka may mga sakit na nagpapataas ang metabolismo ninyo tulad ng infection, kakulangan sa iodine, mga sakit na energy requiring like hyperthyroidism, diabetes, cancer, tuberculosis at iba pa. Kaya best na nagpapakonsulta kayo sa isang doktor o dietitian para malaman natin kung ano ang dahilan ng inyong failure to gain weight. Narito din naman po ang ilang tips para mag-gain kayo ng weight. Eat more frequently, kahit small meals pero frequent. Mas pumili kayo ng mga pagkaing mas packed sa nutrients. Pwedeng magdagdag ng fat sa kinakain dahil 9 kilocalories per gram yan. Pwede rin itry ang smoothies at shakes kaysa sa mga sodas ninyo. Yang mga smoothies at shakes pwede po makatulong yan para mas maging nutrient dense ang mga mai-intake ninyo. At last na, para di kayo mabore, exercise, lalo strength training para nagbabulk up pa rin kayo. Nakaka-stimulate din po ng appetite ang exercise, kaya beneficial din yan kahit nagpapataba kayo. At ayun, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat,